Nako, paano ba ito ngayon? May hamon si Secretary Bida, tama ba? Secretary Bida ng Department of Justice na dapat daw ay isurrender ng Senado itong si Senador Bato de la Rosa sa kanila dahil nga walang inilabas na temporary restraining order, hindi pinipigilan ng Korte Suprema ang arrest order laban kay Senador Bato. Kaya ginawa ito ng Department of Justice dahil under custody ng Senado sa ilalim ni Senador Alan Peter Cayetano si Senador Bato. Mula nang ito'y pumasok noong May 11 na nagkaroon nga ng drama dahil nagkaroon ng habulan. Hinahabol siya ng kanyang mga staff. Okay? At nung araw ng Miyerkules at 13 na po ng Mayo, nagkaroon ng gulo sa Senado. Pagdating ng alas 2:30 ng madaling araw, nawala na, nakalabas na ng Senado at lumabas doon sa mga video, lumabas talaga ng Senado si Bato kasama ang kanyang staff at sasakyan ni Robin Padilla at posibleng si Robin Padilla bilang senador ang tumulong sa pagtakas pag-alis ng Senado ni Senador Bato. Dahil under custody si Bato matapos ideklara ni Cayetano na under custody nila ang kanilang kasamahan, kaya meron silang obligasyon ngayon i-provide, i-surrender sa Justice Department ang kanilang kasamahang senador. Iyan ang paniniwala ni Secretary Bida. Dahil totoo, lehitimo ang warrant of arrest galing sa ICC. Wala ngang TRO na nilabas ang Korte Suprema. Kaya wala na rin dahilan para i-custody o proteksyonan, pangalagaan ng Senado itong si Senador Bato dahil hinahanap na siya ng patas. Ayun. Ano inyong masasabi dyan? Kaya may problema ngayon si Cayetano. Dahil siya ang nag-custody, siya dapat ang mag-provide kay Bato. Ay nasan ka na ngayon Bato? Eh pag si Senador Bato hindi na bumalik ng Senado, abay si Cayetano dapat tanungin. Nasa na yung proteksyon kanyang sinasabi? At yung kanya ngayong obligasyon na kanyang isurrender ayon sa paniniwala ng Justice Department na unang sinabihan ni Cayetano na huwag magpabida kung kontrabida. Ayan tinamaan na doon, Secretary Bida. Kasi ang kanyang apelyido, Secretary Bida. Huwag daw magpabida kung kontrabida. Ayan ang mga pitik ni Cayetano. Mahilig mo, mabulaklak magsalita yan. Ngayon, ibinalik sa iyo. I-surrender mo raw si General Bato. Kasi custody ng Senado yan after mo ideklara nung May 11 matapos na ikaw ay maging Senate President dahil pinapasok mo si Bato. Nagahamit si Bato. Kaya tagumpay ang kudeta sa pang-aagaw sa kapangyarihan ng liderato ng Senado. Ayun po yun. Okay? Ano pong inyong masasabi niya? Nako, eto na. Nagsalita na rin po si Congresswoman Laila de Lima, mamamayang liberal, party list. Dating Justice Secretary, dating Senador, Chairman ng Committee on Justice, dating Chairman ng Commission on Human Rights, CHR, na posibleng makasuhan daw si Robin Padilla. At pwede raw obstruction of justice. Abay, mabigat yun. Alam nyo kung ikaw ay senador, tapos ang kaso mo ay obstruction of justice, hindi nababagay. Kasi obstruction of justice, ibig sabihin, kumukup-kup ka. Nagbibigay ka ng proteksyon sa isang taong merong warrant of arrest. Di ba? Ano ba ito nangyayari sa ating Senado? Yung isa wanted dahil may warrant of arrest. Yung isa naman posibleng obstruction of justice. Naku, naloko na. Dapat ang mga senador siya ang nangunguna na sumusunod at nagpapatupad ng batas. Tapos ang kaso ngayon, tinatakasan. Tapos yung isa, obstruction of justice. Malala na ito. Paano yan? Paano makakabawi? At paano naman papaniwalaan ng taong bayan na sila ay kagalang-galang, karespeto? Ang bibigat po ng mga
posibleng kaso at mga kasong kanilang kinakaharap. Ang Senado, para po sa inyong kaalaman, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, sa aking personal na paniniwala at opinyon, ito po ay dapat karespeto-respetong opisina. Dahil sila ay dapat sumusunod sa batas, gumagalang sa batas, nagpapatupad 1,000% sa ating mga batas na ginawa sa Senado, mga panukalang batas para gawin ng Senado. Bago mo gawin ang batas, bago mo pagtibayin ang batas, dapat isipin ng mga senador na sila'y susunod sa batas. Pero ang nangyari ngayon, sila yung umiwas sa batas. Sila yung kakasuhan dahil obstruction of justice. Nakakahiyang record ang obstruction of justice. Pwede pang makasuhan ng obstruction of justice yung mga sibilyan dahil baka hindi alam yung batas na kapag ikaw ay nagkupkop, nagtago, kumonsente ng isang pinaghahanap ng batas dahil mayroong arrest order, yan ay obstruction of justice. Pwedeng dahil ignorance of the law, pwede sabihin niya yun. Pero meron tayong prinsipyo. Ignorance of the law excuses no one. Ganun po yan eh. Pero ito'y senador. Imposible namang hindi niya alam ang batas. Imposible naman talaga siyang ignorance of the law. Lalong nakakahiya. Pag sinabi mong, sorry hindi ko alam yung batas eh. Sorry, ignorance of the law ako. Ano pala yun? Obstruction of justice pala yung aking pagsuporta sa isang taong may warrant of arrest. Obstruction of justice pala yung aking pagpapatakas ng kasamahang kapwa senador. Abay, lalong dadami ang kahiyahiya. Dadami ang lalong nakakahiya. Obstruction of justice, pagkatapos ignorance of the law pa ang dating. My goodness. Anong klase? Kaya nga. So, unawain po ninyo ang aking sinasabi. Issue lang, walang personalan, base sa nangyayari. Opinyong merong pinanguhugutan. For information, for education. Alam nyo kasi ang pagiging government official, especially sa Senado, mataas na posisyon, mataas ang kredibilidad pagkatao, at huwag na huwag magkakamali tungkol sa batas. Kasi ang mamamayan, katulad ng channel na ito, hindi tayo pwedeng pigilan at manahimik kasi sila ay ating opisyal ng gobyerno, dapat maging magandang halimbawa sa kabutihan. Hindi halimbawa sa paglabag sa karapatan ng iba at pang-aabuso sa kapangyarihan. Hindi nila trabaho yun. Diba? Yun lang po yung ngayon. Kung hindi nyo alam ang inyong trabaho, ay malamang talagang magkasabit-sabit kayo. Abogado ka man o hindi, pero senador kayo, senador ka, dapat hindi ignorance of the law. Dapat mayroon kang idea kahit paano. Ano ba yung inyong responsibilidad? Ano ba yung responsibility and accountability? Yun lang po yun. Please like, share, subscribe, and follow. Issue lang, opinion lang.